Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay na po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa ginawang discussion po, mga kabida. Kasama po si Miss Malutikia at si Miss Cora Guidote po, Kung saan po ay nakapanayan po nila mga kabida ito hong taga-bangko, accountants, mga kabida. Patungkol po ito sa impeachment proceedings po, laban ho kay Vice President Sara Duterte. Isa po sa pinag-usapan po nila mga kabida, ito kong banta po ng Committee on Justice na isang pina, ito kong mga bank accounts po, ni Vice President Sara Duterte at yung kanyang asawa po. Okay, na si Attorney Mans Carpio, And ako po mga kabida, isinupalpal po ng isang bank manager, Ito kong plano po ng Committee on Justice na isang pina po mga kabida, yung mga bank accounts po, nina Sara Duterte at asawa nito, mga kabida. Malabo daw yun Kasi unang-una po, wala pa po sa stage ng trial po itong impeachment proceedings laban ho sa Vice Presidente, mga kabida. Pakinggan muna natin to, Tsaka magbibigay po tayo ng reaction po dito, mga kabida. Narito po. So bawal yung fishing expedition na bubuksan ko yung account ko, oy buksan mo yung account ni Malutikia. Tingnan natin kung ano magagamit natin para sa impeachment. Pwede ba yun? Yes, oo. So, may mga tao na gustong i-circumvent yung bank secrecy law natin. No? However, pag pumunta ka sa bangko or nagsubpoena ka sa isang bank officer requesting for a bank statement of account, liable si bank officer kung mag-provide siya ng... So hindi yan yung pag may subpoena? Yes, unless they fall under dun sa four reasons na nabanggit. Oo. So question, can the bank open the account of a private individual? Open mean access? Yes. A third party asking you open the bank accounts of Juan de la Cruz. No. The bank officer himself, no, cannot access. Can the bank open the bank accounts of a previous president? No. Can the bank open the account of the husband of an incumbent Related official? accounts? No. So technically, limited. When the subpoena, just in case there's a ongoing court case, kailangan specify yung Sir, account idiretso name. ko, may impeachment. Gusto nilang buksan ng account ni BP, ni PRRD, ng asawa ni BP. Pwede ba yon? At this stage kasi of the impeachment, if I'm not mistaken, we're only on deliberating the impeachment, no? So wala pa tayo dun sa proper impeachment trial. Oo. So without the proper impeachment trial, there's no reason to disclose the bank account. So hindi pa siya, wala pang impeachment court na na-form. So yeah. As you mentioned, that's a fishing expedition. That's a fishing expedition, right? So if the House Committee on Justice gives you a subpoena, you as a bank manager, will Without that the impeachment. without the just the House? Yes, the bank officer will be criminally liable under the law. Yes. What is the impact to the economy if we start shaking the banks? Siyempre, mawawala yung tiwala sa mga bangko. Di ba? Pwede kang magka-bank run. Kasi siyempre, kunwari, ikaw yung bangko sa Bank ABC, nag-reveal ka, yung mga depositors mo maglalabas ng pera. Kasi wala silang tiwala. Baka mabigay nila yung details ko to anyone. Di ba? So kasi, ang bank secrecy is about absolute confidentiality. Unless talagang may matigas na rason para ilabas yun. Hindi sila maglalabas. Yes. And aside din sa bank secrecy of bank deposits, meron din tayong FCDU Act, the Foreign Currency Deposit Act. Yes. Ito mas stricter to. Even with the court case, you cannot open the bank account unless there is a waiver from the depositor. So, ang rational naman Kaya behind pala yung this, dating speaker, hindi mabuksan yung yeah. So, mas maganda kung dollar yung account mo sa bank. Oo, kasi may dollar siya dun Kasi sa... pag nawala yung tiwala sa mga bangko, magkaka-systemic risk.
ka. So, with the crisis, Oh, yan, and with dadagdag ka the pa. shaking, Oh, dadagdag ka pa. that is bad for... The whole system. Grabe. Grabing supalpal po. Inabot po mga kabida ng Committee on Justice po, ano? Mga kabida, lalong-lalo na po, ano? Ito hong si Chairman Jervin Luistro po dito. Okay, ito, bank manager na po ang nagsabi po, ano, mga kabida, na hindi ho basta-bastang ilabas ito hong mga records po, ano, ng mga depositors. Like, for example, Sara Duterte, Attorney Manscarpio, ano? Kasi yun yung plano po ng Committee on Justice, ano, na isabina po makabida yung mga bangko kung saan po meron pong mga accounts, ano. Itong Vice Presidente po makabida at yung kanyang asawa po, ano. Okay? Eh, hindi pala basta-basta po, ano, makabida. Unang-una, protektado po ang mga depositors po makabida, no, dito ho sa Bank Secrecy Law. Okay? 4 lang po ang grounds po makabida para po ma-release po itong mga accounts na ito, ano. At isa na po dito mga kabida, ito hong impeachment case. Okay? Take note of the term, impeachment case mga kabida, no? Meaning, pag sinabi pong impeachment case, nasa korte na po yun, ano, mga kabida. Pero kung nasa fiscal pa lang, hindi po case ang tawag po doon, ano, complaint mga kabida. And since ito hong reklamo na isinampa po makabida laban ho kay Vice President Sara Duterte, nasa prosecution level pa po, ano, makabida. Okay, meaning nasa level pa po ng Committee on Justice para tingnan kung meron bang probable cause. Hindi pa po pasok makabida ito hong subpoena, okay, para ho sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanya hong asawa po, ano, makabida. Yung sinabi po ng bank manager po makabida, no, hindi pa po pwede dahil wala pa po sa trial stage. Okay? Ang interpretasyon po doon ho sa batas po makabida, ano po, na pwede lang pong i-release po yung mga accounts ng mga depositors makabida sa pamamagitan po ng isang subpoena kung nasa trial stage na po, ano, makabida. Itong estado po, ano, kay Vice President Sara Duterte, itong impeachment proceedings, nasa prosecution level pa po eh. Okay? So, paano ho, magkaroon po ng visa yung subpoena po, ano, makabida, kasi ang kakalabasan tuloy makabida ng gagawin po, ano, ng Committee on Justice, malinaw na fishing expedition po. Okay? Kasi ang sabi po ng batas mga kabida, alright, pwede lang pong ilabas yung records mga kabida ng isang depositor kung meron pong malinaw na batayan po, ano, mga kabida. Alright? Kaso lang, wala fishing expedition po. Ito nga si Congressman Rufus Rodriguez po mga kabida, nagsabi po na fishing expedition. Malinaw po, ano, na fishing expedition. Wala hong ebidensya prior to that documents mga kabida, ito hong Committee on Justice. At kailangan pa po nilang maghanap doon ho sa bank records po, ano, ng Vice Presidente po mga kabida para baka meron po silang makita po doon na pwede po nilang magamit po, ano, mga kabida, laban ho sa Vice Presidente. Di ba? O, see? Kaya nga, malabo po Mismo ang bank manager na po nagsabi, ano, mga kabida, na hindi po pwedeng ilabas ang bank record ni Vice President Sara Duterte kung wala pa po sa trial stage. Alright? Kaso lang po, ang ginawa po ng mga taga-Committee on Justice, parang in-encroach na po nila mga kabida yung kapangyarihan po ng Senado Ano? Mismo inamin yan ni Congresswoman Jervin Luistro po, ano, naggagawa ho sila ng mini trial dyan, ano, sa Committee on Justice, which is hindi na po saklaw sa function po ng House of Representatives. Malinaw po sa saligang batas po makabida, okay, sa provision po ng impeachment, ano, ng function lang po ng House of Representatives is to initiate. Wala ho doon nakalagay makabida na kailangan ho silang magsagawa ng mini trial. Alright? Kasi ang trial po, ma-mini man yan or ma-full-blown trial, exclusive po yan makabida na trabaho po ng Senado, ng impeachment court. Alright? So, yun.
Supal pa lang inaabot po, mga kabista. Kaya nga, nagtatanong po ako mga abogado, itong mga nasa Committee on Justice, bakit hindi po nila alam po yung batas po, mga kabida? May nabanggit pa yung manager po kanina, na sometimes may mga tao talaga na sinicircumvent yung batas, Alright? Kumbaga, bending the law, mga kabida, baka makalusot, ganun po yun, di ba? Nagbakasakali po mga kabida na makalusot. Wala matalino yung mga taga-bangko Hindi ho sila basta-basta ho magbigay po mga kabida, ng mga dokumento unless kung meron pong waiver po mga kabida mula sa isang depositor po, o meron po siyang permission mula sa isang depositor na pwede ho niyang ilabas. Okay? Kasi po, ang malalagay ho sa alanganin po dyan mga kabida, yung mismong tao, personnel ng isang bangko na nag-release po ng dokumento. Siya yung mananagot ho sa batas. Okay? Siya po yung mananagot ho sa bank secrecy law. Alright? Kasi, yun nga court order at saka ito hong yun nga court order at saka yung permission mula sa isang depositor po, yun yung dalawang bagay po makabida para ilabas po ang isang bank record o bank account po, mga kabida. Okay? Other than that, wala na po. Alright? Itong Committee on Justice, may tuturing ba natin itong court? Hindi. Kaya nga, yung kanilang subpoena po makabida ay hindi po ito balido, Hindi po tatanggapin po ng bangko kasi malinaw po, mga kabida, sa batas, okay? Ang pwede lang pong batayan para ilabas itong mga bank accounts po ay una, yung waiver o permission po mula sa depositor at pangalo po, court order, mga kabida. Okay, malinaw po court order. So, ang po pwede lang po dito kung sakali man po mapupunta ko sa Senado mga kabida yung impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court lang po ang may karapatan po na magsabina po mga kabida dito ho sa mga bank accounts ni Sara Duterte at ng kanyang asawa. Okay, kung hihilingin po ito mga kabida na prosecutors. Alright? Hindi pa nga na-form yung prosecutor team o prosecution team po ng House of Representatives. Inuunahan na po nila mga kabida, So, malinaw po, dito ho sa ginagawa po ng Committee on Justice po mga kabida, na wala talaga silang ebidensya, Kahit na yung kanilang subpoena po, sa Office of the Ombudsman, para ilabas yung SALN po ni Vice President Sara Duterte, malinaw po, na wala ho silang hawak ng mga dokumento po mga kabida, na magiging grounds nila, para ho sa pag-prosecute ho kay Vice President Sara Duterte. Kaya nga nagtataka po ang lahat. Bakit po diniklara po na sufficient in substance ito hong impeachment complaints against the Vice President? Wala pa pong ebidensya po mga kabida. Mas nauna pa po yung declaration po as sufficient in substance kaysa dito ho sa mga ebidensya. Kasi kumakala pa po itong complainants ng mga ebidensya dito, mga kabida. Doon po nagkaroon po ng duda, mga kabida, na walang ebidensya itong complainants. Nung nagpadala po ng sulat po, itong si Congressman Chel Jokno, okay, sa Committee on Justice, na isabpina po, mga kabida, itong mga bank records ni Sara Duterte at saka yung kanyang asawa, mga kabida, yung SALN ni Sara Duterte, sa Office of the Ombudsman. So malinaw na wala ho silang batayan doon ho sa graft and corruption na isinampa po nila bilang isa sa mga grounds po makabida ng impeachment complaints laban ho sa Vice Presidente. Gusto lang talaga nilang tingnan po makabida yung SALN po at saka yung laman po ng kanyang bank accounts. Kasi baka mayroon po silang masilip po doon. Alright? Pero sorry lang po. Kasi malinaw po makabida sa sinabi po ng isang bank manager na maglalabas lang po ang bangko ng mga records galing sa mga depositors, makabida, kung meron pong court order.
kung ito po ay gagamitin mga kabida, no, sa trial. Malinaw po yun ha. Gagamitin sa trial mga kabida. Pero at this point, wala pa po trial po. Ano? Determination pa lang po of probable cause ang ginagawa po mga kabida ng Committee on Justice. Para po sa inyong opinion at pananaw ko dito, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa Agile, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.